Mr. Chair, na special provision na kung saan hindi na pwedeng magsabi sila na maintenance and operating expenses. Dapat tulad sa DPWH, i-define na nila kung para saan yung perang hinihingi nila. Whether like I said, sa rehab ba, construction, hindi tulad ngayon, sasabihin nila operating maintenance expenses, ang pagkakaintindi, para pang-repair o para pang-maintain. Kasi when you said operating and maintenance expenses, it is for the maintenance of a certain project. You are trying to maintain it, a project that has already been completed. So there is no project completed yet. So why are we asking money from the DBM for the maintenance of that project na hindi pa kumpleto? Yun lang po yun eh. Di po ba? Kasi marami akong mga pinakita example na pinondohan para sa maintenance for those particular projects na hindi pa tapos. Paano kahingi ng pang-maintain sa proyektong yon na hindi pa tapos, na wala naman, na nakatiwangwang naman, tulad yung sa Balo-Balo Phase 2. Kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon na hindi naman tapos, na nakatiwangwang. Bakit nyo pupunduhan na maintenance? Again, Expenses. sir, tama po. Dapat ayusin natin. Kasi it would appear really, sir, na maintenance siya eh. So, katulad nyo sa Balo-Balo, so, meron kayong pinupondo o dinadivert na pera from the MOE as a maintenance operating expenses for the maintenance of that, right? Can you show us? I need documents of those na may napupunta. Hindi talaga, let's accept it. Huwag na tayo maglukan dito. Anyway, hindi naman ikaw may kagagawa nito, Engineer Glenn, inabutan mo lang naman ito. So para makorek natin, para makagawa tayo ng batas na maayos natin yung mga bulok na sistema dito. Umpisa natin dito nga, right here, right now. So, yung proyekto tulad sa Balog-Balog Phase 2, na alam naman natin, nakatiwangwang na. Ang tanong ko, magkano pera ang na-allocate para doon, para sa maintenance noon? Kasi may nakadeklara doon sa inyo sa dokumento ninyo na for maintenance of Balo-Balo Phase 2 is certain amount. So magkano ng amount na punta doon for the maintenance of that project? Yes, sir. Again, it would appear as if it's a maintenance, sir, pero ang totoo yun, capital outlay po yun, para po sa project po yun. Capital Mali nga outlay. po, Paano lahat po- kahingi ng capital pa to infuse more capital to the project na nakatiwangwang? Ang sinasabi po nila, sir, correct me if I'm wrong. dahil GOCC kami, subsidy, kaya nakalagay lahat yung budget ng NIA under operations and under maintenance and operations. So Hindi nga po, parang di ba, ang di ba appeal yung niya- project nakatiwangwang na? Okay, hindi na tinapos for so many years, di ba? So bakit pa nagpupondo pa rin tayo ng pera para doon kung yung proyektong na yon ay stop na? Sir, ang dalawa po kasi ang pag nag-project ang NIA, sir, dalawa po kasi ang component niyan. Yung whole irrigation system, ito po yung high dams, and then irrigation facility. Iba po yung line canal, sir. So, kung napansin po ninyo yung phase 1, may mga canals po siya, may diversion dam, pero iba po yung high dam, sir. Nakahiwalay po kasi talaga siya. So, habang iba yung punto ng high dam, iba po itong Okay, canal. that's why magpakita ko kayo sa akin ng dokumento na para magkaalamanan tayo kung magkano yung perang kinukubra ng phase 2 para sa maintenance noon. Mr. Chair, actually you can see that in their corporate operating budget, which already indicates that's the one that they usually submit that also to DBM. So Yes, sir. the MOE that is allocated to them is already divided into either MOE, PS, or capital outlay. That's the corporate operating budget. So you will know that if in Balog-Balog they are allocating. You understand you, the amount, Yusek. I know yes, where you're coming from. Kasi ito yung sinabi sa akin ng source ko na may mga proyekto na hindi pa natapos o hindi naman ginawa o wala talaga, papel lang na completed siya. Yung mga pinakita nyo, okay, sige, sabihin na natin, may mga natapos talaga dyan. Pero marami mga proyekto na hindi talaga nagawa, ghost project kung tawagin,
and yet kumukubra. Nadali na nga tayo doon sa project na yon na pinondohan na wala naman, and then kumukubra pa para sa maintenance. Kaya nga, yun ang gusto ko ngayon. Yung mga ibabangga natin, yung mga proyekto, gusto ko makita lahat ng mga projects ninyo na uncompleted, and then versus doon po sa sumisingil kayo for the maintenance expenses of those projects na not completed yet and delayed. Now, sinasabi niyo capital outlay, of course, I'm gonna get some accountant para tingnan yon, some experts in numbers na para tingnan. Expert din sa tulad ng DPWH para i-assess din yung mga sinasabi niyo sa mga dokumento doon. Right? Now, yung sa Solvec, pwede natin, sinabi niyo po, 91%? It was shown. May picture kanina. Pwedeng May pakita picture din nyo po na. kasi kami. Pakibalik nga, Yan. Juan. Sana yan. Sa Sulbec. Okay. Okay. Pwede ba natin side by side? Kaya ba to? Yes, pagbanggain. Yung side ng pinuntahan ng actual ng staff ko last week. Technical, kaya nyo yun? Pagbabanggain natin para may comparative. Kasi base po doon sa inspection na ginawa ng tao ko, mukhang hindi po 91%. Sabi niyo 91% o 92%? Completed? Sabi niyo kanina, 92%? Yes, sir. 92. 92. 93? 93. Okay, good. Taasan pa natin kung gusto niyo. 92.21, sir. Oh, 92.2. 92. Sabi mo 92 eh. Huwag mo na babaan, 92%. Di ba? Yes, sir. Sige. Yes, sir. 92. Pakita nyo yung 92% ninyo. Okay. Nasaan naman yung 92 natin? Yan yung sa inyo sa kaliwa. Yes, sa sir. amin yung kanan. Oh, sir. Okay. Yan bang itsura ng 92? Pwede natin paki-zoom yung sa amin? Yung sa right side? Yan ba yung 92% na tapos na? Na 7% na lang, dapat umaandar na. Di ba dapat kung yan ay 92%, sana kumpleto na yung struktura. Ayan, oh. No, maski na. Siyempre, kung 90, well, kailangan kaya talaga natin dito I would, para kailangan natin dito para gumawa tayo ng comparison, di ba? agree, sir. Kasi yung comparison binigay yung picture aerial eh. Iba kasi yung sa aerial, iba yung dito sa actual na pinapakita sa from below. O yung sa inyo aerial, medyo malabo. Dito sa amin maliwanag. Yes. Nandito po yung engineer ng Mr. Chair. Baka pwede Okay. natin pag-explainin po. Good afternoon, sir. Siguro next time, Comsec, we will ask for an engineer from the DPWH para mas Mr. Chair, if I may, dapat po siguro I would suggest may joint inspection na lamang po. May DPWH kayong representative, yung tao ninyo at saka niya, para po lahat ng issues ma-address po natin kaagad. Kasi kami man po, gusto rin namin ma-address yung mga issues po ninyo, sir. yes. I'm not saying na sabi mo 2022 ka lang pumasok. Kaya nga kasama ka dito sa aming mission na ayusin itong problema na matagal na talamak na problema ng corruption sa NIA. Lalo na kayo, dati kayo mayor. So maybe you want to change lahat ng mga bulok na sistema ang nagaganap ngayon. Maybe you're the key. Di ba? And let's help each other out para matapos to. Kasi, and you agree may corruption sa NIA. You agree. I think sabi po nila, lahat daw po yata ng, kahit abroad po, lahat po yata daw ng organisasyon, meron pong certain No, corruption. wag niyo po isama yung ibang organisasyon. Wag niyo po isama. Nananahimik po yung ibang organisasyon. I'm just talking about NAIA. No, let's accept it. Ay, no, sorry, accepted, not sir. NIA. Excuse me. Just NIA. Yes, Wag yes, niyo sir. isama lahat. You agree na meron pong, kasi the only time na you can solve a corruption problem in your agency that you handle is to accept that there is corruption. Kasi if you don't accept that there is corruption, how can you solve that corruption problem? Agree. Denial Agree, sir. is not the Agree. right answer Yes, to solve agree, sir. any problem. Agree so, po. so now, you agree that there's rampant corruption in NIA, kaya nga nandiyan ka at susolbin mo. Sir, tanggalin ko muna yung rampan. Agree na may meron pong lapses and No, at don't saka use the word lapses. No, lapses is different from corruption.
Lapses is napabayaan, hindi sinasadya, nagkamali, and I'm sorry, sorry is good enough. Pero pag sinabi ko corruption, dapat may makasuhan. That's apples and oranges. Lapses and corruptions are two different worlds. Sir, kaya nandito po Kasi tayo, yung sir, para lapses, ayusin natin. sugarcoat mo yung corruption eh. Don't sugarcoat. Come on, how can you solve a problem if you don't accept that there's a problem? You're in denial, Mr. Glenn. No, And I understand. Pero dapat kung talagang gusto mo masolve itong problema, aminin mo na may korupsyon at sama-sama tayong lahat, atakihin natin itong problema head-on para masolve yung problema. And then, kasuhan ang dapat makasuhan. Heads must roll. Di ba? Yes, Mr. Chair. Naniniwala po ako there is always a room for improvement. Kaya po, again, nakita nyo naman kanina. So sir, you admit that there's corruption, right? So if there's corruption, we must solve it. So you admit that there's corruption. Yes, po. Kaya po, inaayos po natin yung sistema para po Ganon. mag-flat lahat yung... Huwag yung lapses. Gagamitan mo ako ng salitang lapses, yung sugarcoat mo Medyo pa. ayaw Tapos kasi natin gagamitin pa makasakit. ibang organization. Of course, may mga katiwalian sa gobyerno natin, left and right. Pero I was just asking about NIA. What mo isama yung ibang organisasyon? Ikaw yung tinatanong ko. So, merong korupsyon sa NIA, ina-admit mo na. At kaya nandiyan ka, susolvin mo at tutulong ka. You're not gonna be a part of the problem, but you're gonna be part of the solution. Yes, po. Okay. Tutulong po tayo. Yan ang magandang commitment. Then kung ganon, now we're talking. Kasi kung magpadili-dali ka at papasikot-sikot ka, then magbabanggaan tayo hanggang sa matapos ng hearing, hanggang sa kung kailan tayo makakarating. At least maganda, Mr. Chair, inadmit niya. Yun kasing gusto ko eh. Ayaw kasing palalabasin niya na walang problema, lapses lang, unacceptable. It's unacceptable on my terms. Okay. So tingnan natin ngayon. Yan, yung picture. Yung picture na kinuha ng tao ko, does it looks like 92%? Good afternoon, Your Honors. I'm Engineer Rodal Tabula, sir, of Solvexri, President Engineer po ng Solvexri. So not connected with NIA, but a private Connected, sir. Connected, Mr. Chairman. firm. Are you working for NIA? Yes, Mr. Chairman. I'm the Resident Engineer of Okay, Solvexri, okay. Go ahead, Mr. go ahead. Chairman. Tanong dyan, 92% ba raw? Hindi. As of August 21, Your Honor, 92%. Of course, Mr. Chair. Objection, Your Honor. Kung sa korte pa tayo. Self-interest siyempre, protektahan niya yung interest ng NIA. Di ba? Sir, Kasi, of course, sasabihin mo, baka sasabihin pa niya, 98% pa yan eh. as per actual, sir, talagang Then yung what actual I niya, sir. need really from you guys is give us something stating that that is 92% finished na, and with all the money spent for that, pipirmahan nyo para with those videos na kuha na namin paikot, ipipresenta namin independent engineer plus yung mga plano nyo, feasibility study and all, POW, babanggain namin. Pag sinabi ng independent engineer namin, hindi 92% yan. Yan ay 60% lang o 50% lang. Yari kayo. Yun ang ibig sabihin. Yes, sir. Doon sa sworn statement ko, sir, mayroon akong nai-attach na yung statement of work accomplished as Okay. of July 31, sir. Na 92%. Bale, almost 92 yun, sir. 91.66%. 91.66. I need those documents, sworn statement na 91.66% finish. Meron akong nai-submit, sir. Give me a copy of that para yan ay ipipresenta ko to an independent engineer Yes, sir. na may expert din pagdating sa pagpapakonstruct ng mga dam. Yes, sir. Good. Now, doon sa Barbar We have the slides of Barbar. Dam. Sabi ng mga farmers, Mr. Chair, Hindi. Barbar. Hindi pa rin nagla-lunch itong technical natin siguro. Pare-pareho. Ayan, Barbar. Is this an actual picture or a pangalan din sa baba, parang Hollywood, ah?
Pakihanap. So Barbar is how many percent completed? Sinong engineer? 100%. So this is not a perspective. Kasi palipat-lipat yung pangalan ng Barbar. Yung isa nandun sa taas. Oh. Ito, nandito naka-incline. Okay. We will play the video, Mr. Chair. Barbab. Dati po talaga pong napakalaki ng Hindi yan. Kaya lang po kami ng mga Kasi, dito sige, anyway, napapaba- yung una, maski una. Sa, yan. Pero mamaya na yan. Angat pa sa barbar. Yan. Nakakasupply naman lahat dito. Tapos pagdating ng yung summer na, yung mga pagpasok, medyo humihina na siya kasi bumababa na rin yung level ng tubig dun sa taas. Ang ginagawa na lang nila yung magamit na lang ng kwan, yung bomba. Tapos yun yung ginagamit ng pumpa tubig. So, ang sinasabi po ng mga residente doon, ng mga farmers, yes, completed, true, pero kulang sa tubig. So, yung mga farmers na ang nagpo-provide ng pump na hindi dapat. They're the ones na kumukuha ng pump. Lalo na pag summer. So siguro ang question dito is project efficiency. Nagawa ba nung Barbar Dam ng irrigation project yung contemplated output niya kahit summer? Siguro yun na yung papunta doon yung tanong. Kahit completed na, was the project able to deliver the estimated output for the farmers? Mr. Chair, yes, kung mapansin niyo po, it is a small reservoir irrigation project. So, usually po kasi itong mga to, ito yung mga impounding dams lamang po. Hindi ho ito, walang runoff po itong mga to. So, pagka umulan, kinakats po natin yung tubig. So, minsan po kasi, lalo sa Ilocos, sir, ang weather namin doon, dry and very dry. So, baka minsan, hindi ho napupuno yung dam. So, kung ganun, Engineer Guillen, kung may problema nagkukulan ng tubig pagdating sa summer, dapat kayo nagpo-provide ng bomba para sa mga farmers. Hindi mga farmers ang bumibili ng bomba at silang gumagawa ng paraan. Di ba? Para yung tubig umabot dun sa kanilang mga palayan. Yan, no? Nagreklamo sila. Tama po yun, sir. And minsan po, nakikiusap kami sa PhilMec para tulungan din kami sa funding, sir. So, tulungan din po. Mas maganda nga na ngayon, sir, at may kuwan kami sa DA. Nagtutulungan na po kami. Of course, may limitation po yung budget natin. Kaya tayo nagsosource out minsan sa ibang agencies po. Pwede pakiplay ulit last 10 more minutes. Yung unang mga videos ko, sayang eh. Yung case 1. Dati po talaga pong napakalaki ng pakinabang ng mga Anong nangyari dyan sa magsasaka Sapang dito. Siguro Bayan? po more than Yan, 25 Kalupit, years Bulacan? na wala na, hindi na siya gumagana. Kaya po napakalaking kawalan sa mga farmers namin dito. Kaya po sa ngayon, Yan. lahat ng mga magsasaka dito, may kanya-kanyang water pump na mismo. Stop. Doon Okay. Ano nangyari po dyan? Barangay sa Pampayan Bayan, Kalumpit, Bulacan, Angat Masim Reservoir Irrigation System. Wala na. Parang tambakan na ng basura. Ayan oh, may mga kahoy, may mga wire. Sir, with regards to the Angat Maasim kasi, nagdedepende po ang NIA dyan doon sa water allocation na binibigay po ng NWRB. So talaga pong kinukulang, sir. Kaya ngayon po, may proposal kami dyan na isang dam, yung high dam na, itong Bayabas. Pero Kasi sir, wala tingnan pong mo high naman dam. parang tambakan ng basura. Di ba meron kayo for maintenance? Yan dapat ang binubuhusan nyo ng pang-maintenance. Budget for maintenance. Yan, okay sa akin yun na maglagay kayo ng pera para sa maintenance yan. Baka sumisingil kayo ng para sa maintenance yan and yet hindi nyo mini-maintain.
Kasi kung minimaintain nyo yan, hindi sana magmumukhang tambakan ng basurahan. Parang tambakan na, parang tinapunan ng mga kahoy, di ba? Barbed wire, chicken wire. Sir, with all due respect po, pag na-turn over po kasi yan sa mga IAs, yung operation and maintenance ay napupunta po sa ating mga Irrigators Association. Yun po yung kanilang counterpart, sir. Pero meron pa rin dapat kayo monitoring. Yes po. Kaya nga po, sir, ang ating stand po ngayon is wag na munang tanggalin sa amin yung mga CIS. Yun po yung ating stand. Ano yung talaga, sir. CIS? Communal Irrigation Systems. Nawala po kasi sa aming oversee yung CIS, sir. Actually, CIS po ito. Nasa LGU na po yes, yan, sir. regardless, pero dapat po, proyekto niyo yan, and then once in a while, dapat may nagsasubmit sa inyo ng report, ilan ba ang mga tao niyo sa region? Ilan ba ang mga tao niyo sa bawat lugar na kung saan nagpatayo kayo ng irigasyon? Kasi yun naman lang yan, 365 days in a year, pagtutunan niyo pansin daanan bawat irigasyon na na-construct na, okay pa ba? Kasi nga, di ba, ang pinag-uusapan natin dito, bigas, palayan, di ba? So dapat kung hindi kayo, hindi yung pagkatapos niyan, pagtiwala nyo agad kung kanino na hindi gagawin yung trabaho ng tama. Pangalawang video ulit. Lang po kami umaasa lahat ng magsasaka dito. Kaya nga po sa ngayon, yung mga dating bilang ng inaani ng mga magsasaka sa amin dito, talagang nabawasan. Siguro mga 3 times ko palang nakita yung NIA na nagpunta rito sa amin. Last year po, bumisita dito, pero wala, ikot lang sila diyan. Oh, sandali lang. Stop. Oh, last year, bumisita raw kayo. Ayan, galing mismo sa farmers. Bumisita daw kayo last year, umikot-ikot lang, tumingin-tingin lang, and then hindi na bumalik. O, sige. Ikot lang sila Kampiyan mo. diyan. O, kampiyan mo pa. Abot Stop. na puno. Stop na yun. O. Ayan. Ayan, bulok na. Pumunta raw kayo last year, galing sa farmer yan, ha? Umikot-ikot lang, tumingin-tingin lang, and hindi na bumalik. Mr. Chair, okay po. Tulungan niyo po kaming ibalik sa amin yung CIS para po mas mamonitor po natin, sir. No. Pumunta na nga yung taga-NIA. Sinabi niya, last year, pumunta dito sila ng taga-NIA, umikot-ikot lang. Actually po, sir, ganito po yan. I agree with you kasi mas maliit po yung mga CIS eh. Meron po kasi Ano ba yung CIS? Communal Irrigation System, sir. Pero kaninong under yon at sino pa pasweldo? LGU po kasi na yun, sir. Devolve na po sa LGU yun. Sir. Okay. Pero ang sinasabi ng farmer, niyan pumunta. Yes, sir. Pupunta lang po ang NIA pero wala po siyang magagawang proyekto po dyan pagka mga CIS po, sir. Ganito na lang po, Hindi sir. nga, okay, pumunta yung NIA pero walang magagawa. Then dapat yung NIA na pumunta doon, nag-report sa kanyang immediate supervisor, and then the immediate supervisor should have reported that to the concerned LGU. And then the concerned LGU, gumawa ng parang kung kinakailangan. At kapag hindi, then akyat sa kataas-taasan hanggang sa dumating sa administrator. The administrator will talk to the LGU hanggang sa maayos yung problema. In this case, 25 years na po ito. Totoo po yan, sir. Kaya po ako, sabi ko po sa inyo kanina, may sulat na po ako sa ating Pangulo asking for the exemption of communal irrigation systems from EU 138. Alam na po natin itong problema to kasi ang NIA po nagbibigay ng operation and maintenance sa ating mga farmers, 150 pesos per hectare. Ngayon po, tinaas namin ng 500. So unfair naman po sa mga CIS na hindi sila makatanggap. Kaya po, lagi ko Hindi po nga, sir, pinapanap. nagbibigay kayo para sa maintenance sa CIS, di ba? Kung nakita nyo sa inspection ninyo na wala na, hindi na pala napupunta sa maintenance yung perang binibigay nyo, kung totoo, then ba't pa kayo tuloy-tuloy magbigay? In this case, nakita nyo for so many years na nakatiwangwang lang at hindi na pakikinabangan, so bakit kayo bigay ng bigay para sa maintenance dun sa mga taga-CIS? Sa mga NIS na lang, O National NIS. Irrigation. Yes, sir. Binibigyan po namin yung National Irrigation. In this case, 25 years, ganun ang itsura niyan. Again, ulitin ko, sir, nawala po sa poder namin yung Hindi nga, communal. pero napag-usapan natin kanina yan, di ba? Na-devolve lang yan sa LGU, 2020, 25 years na yan. O 2022 lang pala, 25 years na yan. Okay. Sir, kinakampihan mo pa rin palagi. Akala ko ba, in denial ka pa rin, akala ko ba tatanggapin mo? I was expecting na, yes, sir. Yan isa sa mga, Actually, sir, yan isa sa mga imbestigahan ko at heads will roll at may managot dapat yan. No, sir, sinasabi ko po sa Hindi, inyo. kasi sir, kinakampihan mo na naman eh. No, Tapos sir. na nga tayo, akala ko okay na tayo. Sasabihin mo,
na-devolve na yan. No, wag kang kumampi sa mga tao mo. No, sir, I'm not. Ang hinihingo ko po sa inyo, ang tulong po ninyo para po ma-endorse yung aking request sa ating Pangulo na i-exempt po yung EO 138 sa... Yes, yung we will. Pero bago kami NICIS. tumulong sa inyo, tulungan nyo muna mga sarili ninyo. Yes, sir. It will start from you. Kahit na ilang tulong ang makukuha nyo from us, kung pagdating naman sa oras ng implementasyon, hindi nyo man gagawa, bagkos, gagawin nyo pang baluktot yung proyekto sa pamagitan ng galing na tulong sa amin, nagkaroon kayo ng proyekto na tulong, babaluktutin nyo, useless lang. So it all starts from you. Yes, sir. Okay, baguhin nyo muna yung kultura dyan sa NIA Yes, sir. sa paggawa ng proyekto, which starts from this. Yung sinasabi nga namin, kailangan meron yung maayos na methodology. Kasama na nga dyan, yung nabanggit na nga namin ni Senator Tolentino, yung feasibility study. Di ba? Dito, wala gawa kayo ng irigasyon na hindi pa nakukumpleto yung feasibility study. Kaya nga maraming yung mga irrigation kayo na hindi natatapos dahil sa issue sa right of way. O, di ba? Marami yan. So again, nasabi naman si Comsec, Mr. Chair, I need a list of those projects na naka-pending ngayon o nadidelay, ongoing projects na didelay because of right of way. If I may interject, Senator Tulfo, may I ask the good administrator, when is the